Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti mga lingkod niyong Conrad, Julie at baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes wala tong miss. Tiyak kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tangali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian. Kasalo mo sa pananghalian. Alright, isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. At ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umeere po para po sa inyo. Nandito na naman po tayo sa panibagong episode natin mga kapatid. Welcome po muli sa impormasyong pangkalusugan, our very own health program ng CBBC CSI. Kaya maraming salamat sa lahat ng umaantabay at patuloy na nabibless nitong programa pong ito. Alright, hindi ko na po tagalin pa. Welcome po na po ang aking mga nagagandang speaker and also co-host for this day. Walang iba kundi si Doc Julie Castro at si Doc Eugene Mendoza. Good morning po. Good morning po sa inyo pong dalawa. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at ano ba to? Naghang. Naghahang ba ano? Maraming salamat. Andito na naman tayo. Ganun lang. Oo. Binabati ko ang mga taga-North, South East, and West corners ng ating simbahan. Hello po. ang mga senior citizen. Hello, hello, hello kayong lahat dyan. At patuloy lang kayong manood at mag-aral sa ating mga episode. At lalo na ngayon, continuation yata tayo nung ating Yes, yes. mga dinadaig na mga eksema na yan. Yan. At siyempre, binabati ko rin ang mga kitchen staff sa pangunguna ni Ma'am Melody
Ma'am Naomi, Ma'am Rochebet, at wala na akong makita eh. At syempre, ang ating pinakamaganda nating interpreter. Ano ba pangalan niyan? Diyos ko. Leia Ramirez. At yung favorite kong Sir Ponching. Oo. Favorite ko yan sa Our Daily Devotion. Anyway, ay si John Kilaico. Nandito pala. Oo. Rumir, ng South Family. Hello kayong lahat dyan, mga South Family. At, Southeast po. oo nga, Southeast na pala. Hindi, lahat na ng South Corner. Yeah. At siyempre, sige na nga, parang lutang ako eh. Take it away, Sir Conrad. Yan, alright. Sige, maraming salamat. Doc Eugene, bati ka na sa mga live viewers natin dyan. Maraming salamat po sa ilang milyon ba yan? Yeah. 33 million. Maraming salamat po sa 33 million. Amen. Maaliwalas at maliwanag na umaga o tanghali po sa inyo pong lahat. Yan, alright. So again, ay mapagpalang umaga po at napakarami na po natin mga nanonood dito. 33 million na, no? Kaya mas maganda maging pagpapala po tayo sa mga kapatiran po natin by sharing the link. Tulad nga ng sinabi ni Doc Julie, ay itutuloy lang po yung ating discussion for this morning. Alright? So naudlot na discussion natin patungkol sa eczema. Kaya mas maganda ay marami tayong matutunan ngayong umaga pong ito, no? Shoutout ko lang lahat ng mga PSS student, PSS alumni, nalalapit ng ating Foundation Day. Kaya muli ay maging excited tayo dyan sa ating main event po natin na yan. Alright? So I hope na tayo po ay magkita-kita at magsama-sama dyan sa ating PSS Foundation Day. Yun. At yan ay gaganapin sa November 13 and 14. Alright. Parang hindi na uso yung yung mga class. Oo nga, konti na lang yung mga nag-shoutout dito ng mga class. Oo. Siguro wala silang eczema. Oo. Eksena lang meron sila. Yun, oo. Uy, birthday ba ni Antonio Jupenes Jr.? Wow, happy birthday, Sir Tony Japanes Happy birthday Jr. po. Parang hindi. Pero parang pag si Parang kakatapos bumabate. lang niya yan eh. Oo nga. Oo. Merong nang good time niyan. Oo Siya eh. magpa-birthday niyan. Yan. Favorite pa naman kita pero parang hindi kita paniwalaan sa mga comment mo. Yan, oo. Sabi dito, shoutout out natin yung Unico Massage Trading. Ayan. Unico Massage Trading. Hindi Yan. ba pwedeng mag-sample tayo dito? Yeah. Saka, ayan na, may mga nag-hashtag na, Class Matikas and also Class Ambassadors. Ayan, si Ma'am Yang at si Ma'am Melody Alarba. Ayan, sabi ni Sir Tony Jopenes Jr., fake news daw yon. Ang bilis niya. Anong dapat gawin dun sa mga Yan. nagdadala ng mga fake Magkano lang news? yan. Isa lang solusyon dyan, magpa-ice cream tayo, Doc Julie Castro. Yan. Para manahimik yung mga ganyan taong yan. Oo, kaya ganyan yan, ang babate kasi gusto niya ng ice cream. Yun, na ang naudlot na ice cream ni Vince Aldrin Babiu. Yan. Hello po. Ayan, Class Matikas 2010. Parang pinararamdam mo rin yung anniversary niyo. Yan. 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 Magparamdam kayo. Yun. Sige. Class STC, Ma'am Mayet Regaspi. Hello po. Ay. Good morning, Ma'am Mayet. Mista? Oo. Mista mo, di ba? Oo. Yan. Class ACE first year si Ma'am Blessy May Heronimo. Yun, no? Hello po, Ma'am Blessy May ma'am. Heronimo. Good morning. And shout out sa iyo. Alright, so sige, tuloy-tuloy na tayo. Pero madami pa rin nagugulo Ma'am, parang nagbabati pa dito. Happy birthday, Joshua Angelo. Oh. Ay. Sabi ni Ma'am Jen,
Hindi, pagbigyan Castillo. na natin sila. Yeah, pagbigyan na natin. Kasi baka natutuwa din yung mga binabati. Yan, oo. Oo. Sa lahat naman nag-celebrate ang birthday dyan. Pero alam ko may nag-celebrate talaga ngayon eh. Lahat po na nagse-celebrate ng birthday at saka anniversary po, magparamdam naman kayo. Yon, happy birthday and happy anniversary po sa inyo. Yan, Yung si ano Ma'am lang, Jeneline Mandioya. yung latest. Yan. Ma'am, yan. Newly Anyway, grad. Nagsasabi nito ni Alfonso Vera. Sige. Magtuloy-tuloy na tayo bago Yan. tayo mapapunta sa kung saan-saan. Yan. Tama po, ma'am. Sige po, tuloy na po natin yung ating discussion patungkol sa eczema or eczema. Yan. At tulad nga na nabanggit natin, dinescribe natin, ganyan ang itsura niyan. Sige po, Doc Eugene. Bago ang lahat, meron lang po akong babanggitin kasi kaya medyo na late din ako kasi maraming mga busy yung messenger ko po na nagtatanong patungkol po sa gamot. It's your right. Kung kayo po ay pumunta sa doktor at binigyan ko yun ng reseta, pwede kayong magtanong. Karapatan niyo po yun. Lahat na patungkol sa gamot na ibibigay sa inyo, huwag nyo lang bastang tanggapin. Kasi may nangyari po, lalo na sa mga menopause, may pinainom na gamot para sa menopause, nanghina ang pasyente. Hindi nila alam ang dahilan. Pero bigyan ko kayo ng magandang example. Pag binigyan kayo ng antihistamine, nakakaantok yon. Kung hindi kayo aware doon, bakit ganito ang pakiramdam ko? Inaantok ako, nanghihina ako, nahihilo ako. Kung nagda-drive kayo, hindi pwede yun. Kung panggabi kayo, lalaki yung matutulog. Kaya dapat, tanungin nyo sa doktor, ano ang pwedeng mangyari. Kasi lahat ng synthetic medicines po may adverse effect. Ibig sabihin, you cannot do away with the adverse effect while taking the drug. Kaya lang, pag tinigil mo yung gamot, mawawala din yung adverse effect niya. Kaya, ang doktor, pag nagbigay, i-outweigh niya. Ano ba ang goal mo? Bakit mo ibinigay? Kung kaya naman na ma-tolerate yung adverse effects over your goal of treatment, pwedeng ibigay po yon. Pero kung hindi, siyempre po hindi kami magbibigay. Kagaya ng steroid, tinatawag nating wonder drug po yon. Talagang maraming mga karamdaman na pwedeng ibigay ang steroid. Pero be careful po sa mga bata kasi pagka nabugbog ng steroid ng isang bata, ibig sabihin chronic user po ng steroid, ay madali pong mag-close yung epiphysis po nila. Yung kung pag pina-x-ray ang katawan ng bata, meron po kayong makikitang space in between joints. Yun po ang i-fill up niya habang lumalaki. Pagka nag-iinom ng steroid ay madali pong mag-close. Hindi niya ma-reach yung potential height niya. So siya po ay hindi tataas ng ganon. Kaya be careful po. Kaya palaging pinag-uusapan namin mga doktor, does your goal outweigh the adverse effects? Kagaya ng chemotherapy, marami ring adverse effects yan na pwede ikahina ng pasyente. Pero mas importante mang ibigay ito over the adverse effect. Kaya ang advice ko po, lahat ng prescription ay pwede nyo pong itanong sa doktor ano pong pwedeng mangyari. Kasi yung iba, meron ding gamot na sasakit ang inyong sikmura. Kaya importante, kinakain ba ito? Itinitik ba ito? Before, during, or after meals. Importante po yun. Palagi pong, yung maging problema ng doktor. Kasi pwede rin pong mga gamot na hindi pwedeng pagsabayin. Kasi hindi po ma-absorb yung gamot kung magsabay silang inumin. Kaya, kung pag sinabi ng doktor, huwag mong pagsabayin, inumin mo sa umaga ito, or inumin mo 30 minutes after the other para ma-absorb muna bago mo inumin yung kasunod. Ganun lamang po. So, paalala lamang po ito na madalas po hindi nyo tinatanong sa doktor pagka pupunta kayo
ano po ang pwedeng mangyari sa akin. Yung iba, biglang tataas ang BP or biglang bababa ang BP. So, pag tumaas ang BP, pwede kang mag-collapse o kahit bumaba, pwede ka pa rin mag-collapse. So, it can cause stroke anytime, pwedeng mataas, sobrang baba, pwede kayong ma-stroke po doon. Kaya mag-ingat, itanong nyo palagi sa doktor kung ano ang dapat nyong bantayan pagka umiinom kayo ng gamot. Okay? O, Yun, lamang yun. po. Magandang paalala yon mga kapatid. Alright, sige po. At kasi maraming maraming mga umiinom ng mga gamot na hindi nila Left alam and kung right. ano, kung anong Nabalitaan niya lang sa kapitbahay. yes. Kaya lalo na yung mga ganon, yung mga tipong gagayahin lang nila, yung tipong pag-inom ng gamot ng isa, tapos yun na rin ang kukunin. So maraming mga ganyang klaseng mga kapamaraanan po tayo. So mas maganda ay talagang magtanong sa mga dalubhasa kapag kayo po ay iinom ng mga ganyang klaseng mga gamot. O lalo na sa mga bata kasi binabase po yung pag-inom, yung dosage po sa timbang ng bata. Ma-overdosage yung bata, hindi nyo na pwedeng bawiin pag nainom niya. Yun. Okay? Tama. Alright, sige po. At maraming salamat, Doc Eugene, sa paalala po na yan. Dito na po tayo. Dako na po tayo dito sa tinatalakay natin patungkol sa eczema. Ayun. Yung eczema, yung picture yan, di ba? Mga picture. O yan, yung pisngi. Ano yan, yung una, daliri? Opo yan. Daliri, ano pa, yung susunod? Ano pa? Ayan. Yung mga palad natin. Kasi meron dito kung saan madalas magpakita yung eczema. So, symptoms of eczema can show up anywhere on your skin. The most common places where you will notice symptoms of eczema include on our, please, pakilaki lang po. Ayan. Mahina daw yung sound. Ay, mahina ang sound. O, gusto niyo sumugawa ako? Ay. Okay na? O, yun. Yung pinaka-common kung saan nyo makikita yung mga eczema. O, una, sa kamay. Sa mga kamay. Sa leeg. Sa siko. Sa, ano ba yung Tagalog sa ankles? Bukong-bukong. Ay, hindi. Ano, sa ankle? Tiyo? Ay. Anong Tagalog sa ankles? Basta alam ko kung saan yun. Oh. Ankles. Sa knees or tuhod. Sa paa. Face, especially the cheeks. Sa pisngi. In and around ears. Kaya kung makita nyo, kung bakit doon sa tenga lang. And even lips. Wow. Biro mo, sa dami ng pupuntahan, ay makikita nyo po dito, commonly dito. Pwedeng sa binanggit ko po, ay doon nyo lang makikita. The worst, lahat dito ay makikita nyo sa buong katawan po ninyo. Nangyayari po yan. Pero may mga, mas madalas po yan na naka-localize po siya sa mga kamay. O sa leeg. Ganun po. Yun po ang very common na nakikita nyo po yung mga eczema. Pero sabi ko nga po, it can appear all over the body. So, kaya kagaya ng atopic dermatitis. Yung contact dermatitis, madalas din po ganyan. So, pag nag-flare up, hindi lamang po dito sa banda rito, pero pag localize, ay kaya lang pag nag-worse yan, nag-flare up, talaga namang debilitating or crippling or talagang problematic ka. Kasi kung sa kamay, paano ka kakain? Sige nga, depende pa sa trabaho mo. Kung ikaw ay cook, tapos yan pa sa mga kamay mo. Kung kami mga surgeon, diyan pa yan nagpakita yung lesions. O yung neck, pwede mong takpan, elbows, lahat po pwede nyong takpan. Pero yung bata na nasa cheeks niya, yung bata, di mo pwedeng sabihin na wag mong hawakan yung pisngi mo, wag mong kamutin, hindi pwede. O pwede pa yung
yung in and around ears. Sa bata, pwede mo itali yung kamay niya pag sanggol pa. Pero paano kung lips? Lahat ng kakainin mo dadaan sa lips mo. Diba? Lalo na kung weeping lesions, ang hirap po para sa pasyente. Lalo na pag nag-flare up po ito. Okay? So, tandaan niyo po yan. Pero, sabi nga, while less common eczema can also occur on your nipples, sa, ano ba tawag sa nipples? Utong. O sa dibdib, yung breast mismo, yung breast tissue mismo, yung buo. Pero be careful kung yung breast ay merong mga skin lesions, baka cancer na pala yan. Siyempre, depende rin sa age, yung age ng pasyente. Sa mga sanggol, makakita kayo ng ganito, huwag naman kayo mag-isip ng cancer. Yung folds or skin near your vagina, napakahirap po to. Bakit ba? Sa dami ng allergies nyo, kung allergic or atopic or contact dermatitis po nito, doon siya nagmamanifest mismo sa vulva. And of course, sa penis. Di ba? Bakit dami-daming part ng katawan ay doon pa siya gustong lumutang. Sakit na, no? Doon nila gusto Siguro, mas sabi niya, makakapagtago ako dito, hindi niya ako Yun. papansinin. Pero can you imagine kung mismo sa nipple, sa breast, sa vagina, tsaka penis, may kasamang pruritus or pangangati po yan. Oo, grabe yan, no? Diba? Di ka na mapakali, lalo na kung nag-flare up pa yan. Naka-coat and tie ka tapos Hindi kasi yan yung mga, nangangati. Di ba? Can you imagine? yan yung mga part, ma'am, di ba, na pawisin, ganyan. Pawisin, pero ang tanong, pawisin din naman yung kili-kili mo yung singit mo, bakit hindi doon lumabas? Bakit pa sa penis, di ba? So, Binigay talaga ng Diyos doon, ma'am, talaga. Talagang yun ang gusto niya. Okay? Grabe pag nag-flare up, ang Nag-flare hirap. up, talagang it goes with inflammation and pruritus or itchiness. So, mga susunod pa na di-discuss natin, may kasunod pa. Yeah. So, does eczema hurt? Masakit ba? Mhm. Does it cause pain? If you scratch your skin, you could break the surface of your skin and create a sore, which could be painful. Pagka kinamot mo ng kinamot at nagsukat na yung iyong balat, siyempre masakit. Bakit? Binuksan mo na yung there's a break on the surface of your skin where the nerve endings are located. Yung nerve endings na exposed, sila po yung nagbibigay ng pain sensation sa iyo. Kaya nga meron tayong kabatiran na balian. Pag first and second degree burns ay mas masakit kaysa third. Yung tinamaan na po yung muscles kasi wala na yung nerve endings doon. Napakakirot yun dahil andon po yung mga nerve endings which give you pain sensation. Some types of eczema like contact dermatitis cause a burning sensation and discomfort. Talagang kasi yun yung napakataas yung nag-flare up po, kaya nagkukos po ng itchiness na hindi mo ma-tolerate. Tapos, kakamutin mo. Sometimes, it gives comfort. Diba? Pag kinamot mo, parang nakaka-relieve ng pain at saka itchiness. Pero all the more, afterwards ay lalo ka makaranas ng burning sensation and discomfort after too much scratching. Kaya lang, you cannot tell a child, lalo na yung sanggol, kahit itali mo pa yung dalawang kamay niya, talagang makakaalpas siya at kakamutin niya kung saan yung makate. Hindi na niya kailangang tanungin kung nasaan kasi the brain will tell you where to scratch it. Nagtatrabaho na yung central nervous system kaya dadalhin niya yung kamay ng bata kung saan yung makate. Kung makate yung singit, yung kili-kili, leeg niya, tenga, alam niya pong gagawin kahit hindi niyo sabihin. Okay?
Yan. Alright. Sige po. Tuloy tayo. What causes eczema? Your immune system. So, kanya-kanyang immune system. So, hindi pare-pareho. Hindi pare-pareho kung gaano ka-sensitive, gaano mag-react, gaano mag-respond. So, individual idiosyncrasies po ito. Kahit patabunan mo ng pagkarami-raming allergens ng isang tao, if his immune system will not react, wala siyang eczema. So, if you have eczema, your immune system overreacts to small irritants or allergens. We call it the triggers in your environment. Bakit may mga taong maraming may galis? Kasi yun ang term natin sa Tagalog, di ba? Galis. Another term for eczema ba? Di ba galis yon? Bakit yung mga taong grasa wala namang galis? Di ba? Kasi babalik tayo doon sa pinag-uusapan natin noong panahon. The more varied your microbiome is, the more you can respond to your yung mga ano ba to? Mag-a-attack sa ating katawan. So, wala nga tayo narinig na taong grasa nagka-COVID. Ganon kalakas yung immune system nila. Intindi. So, the more varied your microbiome is, the more you can face all the irritants around your or in your environment. When you contact a trigger, your immune system assumes that these small irritants are foreign invaders like bacteria or viruses that can harm your body. Sabi ko nga, hindi pare-pareho. Depende kasi kung gaano mag-react yung immune system. As a result, the triggers activate your body's natural defense system. Your immune system's defense to create inflammation. Inflammation causes symptomatic, di ko na alam yung tinakpan ng ulo ni Leia. Cause symptoms on your skin siguro. So, symptoms of eczema of your skin. So, ibig sabihin po dito depende po sa tao. Hindi naman lahat po dito, pero ang eczema is more common sa mga infants, toddlers, yung mga bata during childhood. Na sabi nga pwedeng they can outgrow when they reach 6 to 7 years old, or it may persist even during adulthood. Nakakasama ng loob talaga kasi meron mga hindi nakaka-outgrow. Makita nyo sa mga kamay na dahil sa nandyan na siya, nanigas na yung mga daliri nila. Or yung siko or yung tuhod, nangapal na dahil it has been there chronically na hindi, kahit na anong gamot na inilalagay nila ay hindi na po nagre-respond. Hanggang sa sasabihin ng tao ay lumaki na ako, tumanda na ako niyan. Pero sabi, most people or most children na meron pong eczema, they can outgrow. Kaya lang po, during childhood, kung ito po ay nag-flare up, sabi ko nga po, once it will flare up, ibig sabihin, andyan po yung mga allergens, yung bacteria, na sometimes you will encounter sa bacterial infection during the flare-up na kailangan nyo pong hindi lamang po para i-treat yung inyong eczema, pati yung bacterial infection po. Alright. Your genes. Nako, ito. Meron ka bang magagawa? Wala na. You are more likely to have eczema if there's a history of eczema or dermatitis in your family. Tignan nyo po, sa inyong magkakapatid o yung parents mo, uncle, auntie, or even your grandparents. You're also at a higher risk if there's a history of asthma. Kasi kung kayo po ay hikain, lumalabas as difficulty of breathing, pero minsan ay lumalabas na nga po sa balat. Kaya may tinatawag silang skin asthma. Hindi ka nga nahirapang huminga, lumalabas po sa inyong balat. Hay fever, yun to yung mga
hatching or yung allergic rhinitis or hindi nawawalan ng sipon. Maya't maya, tumutulo po yung ilong, paggising sa umaga, pawala pag patanghali na, pagkagabi, andyan na naman, pumasok sa malamig na lugar, mag-hatching na naman siya, makaamoy ng mabango, mag-hatching, yun yung hay fever, and or allergies. Common allergies include pollen. Ito, very common po sa maraming bulaklak, kagaya po sa Baguio. Yung merong affair dun sa Baguio, yung panagbanga, di ba, flower festival. Ako, personally, I am allergic to pollens, kaya I avoid going there during the flower festival. Nakaranas ako sa, when I went to Hawaii, daming bulaklak, grabe yung atake ko doon. Pet hair, o yung balahibo ng iyong alaga, or foods that trigger an allergic reaction. Lahat po, kasi meron po, usually, ewan ko kung nakasama po dito, ang number 1 na allergen ay eggs, chicken eggs. Hindi sinabing chicken meat, yung itlog, dairy products, o yung mga dairy products, all canned meats, or lahat na nakadelata. Kasi meron po silang preservatives. Lahat po na pagkain na napipreserve dahil kailangan nilang ilagay yon para hindi mapanis at hindi kakalawangin yung lata. So mayroon po silang inilalagay na other chemicals or ingredients, not chemicals, para ma-preserve yung pagkain which can cause allergies or it can stimulate your immune system. Kaya nagkakaroon po kayo ng allergy. So kahit sabihin nyo pa na hindi siya allergic sa pagkain na to, dilata pa rin niya. Lahat ng colored foods, kagaya ng hot dogs, ano ba to yung... Tosino. Tosino. Yung longganisa na meron pa rin kulay. Yun. Ano pa ba yung may... Ham. Yung ham. Spam. Ay, spam. Meron Or- namang bacon na untreated. Yung kaka-slice lang. Yun. Pero lahat ng treated meats ay meron pong ingredients doon na can cause flare up or can stimulate your immune system, lalo kung you are genetically predisposed. Kaya iwas-iwasan nyo muna kasi ang hirap. Kung mga batang nakakaranas po nito, hindi makaranas ng makinis na balat dahil maya't maya, yung allergens ay kinakain niya or exposed po siya. We call it contact dermatitis. Basta nakita niya yung allergen na yan. So, basta nakadikit siya. Kahit wala pang break. Basta nakasingihot siya ng pollen, nakasingihot siya ng mabango. Siyempre, yung mga pollutants po. So, that's what you call contact dermatitis. Okay? Ma'am, meron pa rin yun doon sa mga isda. Yung tulingan. Ang nakalagay lang sa isda, pagka yung if you are genetically predisposed, mas maganda daw na kumain ka ng freshwater fish kaysa yung saltwater fish. Maliban sa meron po silang mercury, certain amount of mercury, kagaya ng salmon, tuna, yung mga trout, yung pati nga yung galunggong, but not so much daw po yung galunggong. Pero yung tilapia, bangos, karpa, they are freshwater fish, ay less less allergenic po siya. Kaya lang po kasi may mga taong maselan din kasi yung freshwater fish ay mas malansa kaysa saltwater fish, di ba? So which one do you want? You want the eczema or avoid? Yeah. Ma'am, may tanong po ako, just in case lang yung ganito, like for example, may eczema siya, may tendency pa ba, ma'am, na maging makinis yung kutis nila?
ang kagandahan sa eczema, pagka gumaling sila, wala kang makitang trace. Yung completely healed. Oh. Hindi sila yung mga bata na hindi kagaya ng skin bites, ay insect bites, Yeah. na pagka kinamot ng bata, makikita ka after the scab sa mangingitim, Mhm. at makikita mo paglaki may scars. Pero sa mga eczema, usually pag wala na talaga siya. Yung mga kurikong. Iba kasi ang kurikong. Fungal infection yon. Deep-seated fungal infection na yon. May mga siya. Oo, talagang nanuot na. Hindi lamang po sa skin, pamasok na sa muscular area. Dominic, when he was a child, talagang napakadami po niyang galis. Ginagalis yung daliri niya, tsaka yung mga sa paa. Pero after a while, parang walang nangyari lang sa kanya pagka wala na. Grabe talaga yung alikabok sa kanya. Tsaka pupunta kasi dun sa aming munting fish pond, lulublob siya doon. Sigurado yan, magkadikit-dikit na yung daliri niya pag uwi. So, ganun po yon. I-avoid lang yung irritants or allergens. Pero kung yung mga pollutants around your environment, Yun. yun, medyo mahirap iwasan po yon kasi andyan ka na. Oh, yun yung mahirap kapag yung syempre dito sa Pilipinas, like for example, gusto mo may allergy ka sa alikabok. Bira. Nasa Pilipinas ka Anong gagawin mo? Ano mangyayari sa iyo na allergy ka sa alikabok? Patay ka na. You can minimize siguro Yeah. na if you're exposed, you take a bath more frequently. Yun. Kasi inalikabok na ka na nga, tapos hindi ka pa naligo, natulog ka, ay talagang mangangati ka buong magdamag. Yeah. Alright, sige po. Next tayo. Ayan. Your environment. There's a lot in your environment that can irritate your skin. Some examples include exposure to smoke. Hindi naman tayo nag-smoke. Pero depende rin pa rin sa smoke. Pwede rin yung smoke ng kapitbahay nung nagsisiga. Yun. Pwede po yun can irritate your skin. Air pollutants, nasa Metro Manila tayo, wala na tayong magagawa nun. Harsh soaps. Itong harsh soaps kasi, sa mga sanggol, meron po talagang formulated for infants, yung mga bata, mga toddlers. So, hiwalay nyo po yung sabon nila sa inyong sabon. Kaya lang yung harsh soaps na to medyo malabo. Bakit ka gagamit ng harsh soaps? Meron bang harsh soaps? Pero, meron po kasing mga yung Mysol 4, yung mga ganon. Meron pong oatmeal soaps, yung mga ganon. Pero, ito po huwag kayong basta-basta gagamit din. Kailangan, with the advice of your doctor, when to use it and how to use it. How often do you use it? Sa fabrics such as wool and some skincare products. So kung kayo po ay may eczema na, wag na kayo makiuso. Nakita niyo po, social siya, meron siyang ganito. Social siya talaga, wala siyang eczema, ikaw hindi. Hindi pwedeng gamitin mo. Kung ikaw ay may sensitive skin, palaging magtanong, bago mo bilihin, you scrutinize. Or better yet, huwag ka na magkaroon ng interest, mainggit ka lang. Take care of your skin as you usually do. Huwag ka nang sabi, social. Mapapasosyal ka pag dumami yung galis mo. Okay? Yun. Sabi ko, pag meron kayong mga tanong, magtanong lang po. Ito, low humidity. Ayan na. Ito yung sinabi mo, ma'am. importante. Low humidity. Dito tayo sa Pilipinas, pag sinabi nating napaka-humid, napaka-alinsangan, sobrang init. So, ibig sabihin, baliktad dito. Low humidity, ibig sabihin, dry air siya. Can cause your skin to become dry and itchy. Saan mo makikita ang low humidity?
yung 24/7 na naka-aircon. Oh. Yun. Tapos walang labasan ng hangin. Well ventilated kasi even in the hospitals, hindi pwedeng mawala yan. Na kahit naka-aircon, uso na po ngayon naka-aircon, pero bubuksan ng bintana just to let the air in. Kasi kailangan pong lumabas. Marami pong microbes in enclosed area. Kailangan pong ilabas yun. Pumasok ang sinag ng araw. Kasi it's the best, ano pang tawag dito? Yung panglinis ng hangin, yung sinag ng araw. Uy. Kaysa yung buong maghapon ka na naka-aircon, walang labasan ng hangin. Lalo na kung yung air conditioner niyo po ay hindi regularly po na nalilinis. Yung nasagap niya sa labas ay ilalabas niya sa inloob ng room. Oh. So, kailangan if you are in a 24/7 air-conditioned room, kailangan nyo po ng humidifier just to humidify the air. Kasi the lower the humidity of your room, the more your skin become dry and itchy. Kasi kagandahan pagka sobrang init at napaka-alinsangan, papawisan ka, di ba? Yung pawis mo mismo, magmo-moisturize yung iyong skin, di ba? Basang-basa yung skin mo. Pero ayaw din yung taong may eczema kasi the more you sweat, lalo pong mag-flare up din yung mga skin lesions mo. So, ang hirap timplahin po nito. So, don't expose yourself in a low and high humidity. Oh. Yeah. Kasi sabi nga, heat and high humidity can cause sweating that can make your itchiness even worse. O, di ba? Pagka grabe ang pawis mo, lalong mas masarap magkamot. O, di ba? Kaya, siguro merong babanggitin dito kung ano yung mga dapat mong isuot na damit. Oh. Yeah. Before we change topic, the next slide. Importante po na kailangan pong well-ventilated po ang inyong room, nasisinagan po ng araw. Of course, malinis din ang loob ng bahay. Yun talaga. Na-discuss ko na rin po last week na kung exposed po kayo sa, yung pollutants, andyan na, hindi na natin mababago. Pero at least sa loob ng bahay, hiwalay natin yung basurahan. Bakit? Pupuntahan ng insekto yan. Andiyan na po yung ipis, yung langaw. Oh. Ihihiwalay nyo yung basura. Ihihiwalay yung, sa sensitive na tao ihiwalay din yung mga gamit nyo pang, yung mga labahin. Oh, ihiwalay yung lalagyan ng sapatos. Lalo na yung sapatos, nakarating kung saan-saan yan, nakarating din sa area. Oh, di ba? So, ihiwalay nyo, huwag nyong ipasok sa loob ng room yung mga sapatos. At pati yung bags. Bakit yung bags? Kasi sila yung inaamag. Oh, pagka hindi nyo, sa dami ng bags nyo, at inilagay nyo dyan, pag tiningnan nyo, ay punong-puno na ng amag. Amag or yeast or fungus or fungi, isa ring skin irritants yun or nagkukos din ng allergy. O isa sa mga environmental allergens po. So, kailangan malinis ang loob ng kwarto, ihiwalay nyo yung basurahan at huwag nyong hayaan na lalangawin pati yung pagkain po. Lalo na kung may pets kayo. Huwag kayong mag-pets na kung kayo po ay prone sa mga eczema. Hayaan nyo na yung mga malilinis ang balat ang mag-alaga ng aso. Lalo na yung pusa. Ang pusa, kung hindi trained, grabe yung kanyang dumi, di ba? Yes. Pero ngayon, madali naman silang i-train. Pero, pagka nag-fall off po, anong tawag yung naglalagis yung kanilang balat? Meron seasonally na naglalagas ng kanilang balat, o pag nasinghot na naman ng bata, or dahil sa naka-aircon kayo, napasama sa inyong beddings, Naku.
lalong kung may hika or may skin asthma, mag-flare up po yun. Oh, merong mga aso na sumasama sa kama, di ba? Nakikisama sa pagtulog. So, there are many ways how to avoid, at least to minimize the flaring up. Oh, di ba? Yeah, so kaya napakahalaga yan, ma'am. Oo. Okay Maganda po. talaga yung sa environment ay yung sa paglilinis and also yung well ventilated talaga. Well-ventilated, Kasi yun yung hindi sapat din kasi ma'am yung yung sinasabi nila na nilalabas yung gamit tapos pinapaarawan. Paarawan. Oo. Kasi yung mga dust mites, andun po yun. Maganda rin na paarawan niyo po yung gamit niyo kasi nakasiksik po yung mga dust mites. Hindi niyo po nakikita yan. Lalo kung wala naman kayong vacuum na pang sup-sup sa mga sopa, nandiyan po sa mga gilid-gilid. Kaya kung kayo po ay allergic or you are prone to eczema or dermatitis, wag na kayong gumamit ng mga muebles na yung rag ay yung cloth. Mas maganda na po yung kagaya nito, yung mga anong tawag dito? Fiber glass. Ito, yung red. Oo, tsaka yung itong mga leather. Kaysa yung gumamit po kayo ng cloth or yung mga rugs sa floor, alisin nyo na po yun para walang kakapitan ng mga dust mites. Gustong-gusto nila isiksik yung kanilang sarili dyan na hindi nyo alam. Kahit gumamit po kayo ng vacuum cleaner yan, marami pa rin po kayong mamimiss po dyan. Alright. Sige po. At magandang mga reminder yan. Lalong-lalo na, hindi lang ito actually, ma'am, sa mga di ba, sa mga may eczema or somewhat, kundi kahit mga yung dermatitis mismo, talagang rin to. Very much applicable din. Lahat po ng dermatitis po, applicable po dito. Yun. Alright, so again, ay dito muna natin itatapusin yung ating discussion. Ay, meron pa palang isa, ma'am. Yung emotional triggers. Pero siguro sa natin yan. Akalain nyo may emotional triggers pa pala, no? Akalain nyo may mga causes of eczema. Meron tayong environment, genes, immune system, and di ba? emotional triggers. triggers. Siguro pag sobrang galit, no? Pag sobrang galit, nangangati siguro. Stress. Pagka walang pera, grabe Ayun, nangangati. oo, tama. kamot sa ulo. Oo. Well, anyway, so I hope mga kapatid, no, muli ay naging blessing po yan. So kapag meron kayong kakilala, since ito po yung tinatalakay natin na eczema or dermatitis, maganda ma-refer nyo po sila dito para at least ay matulungan po natin sila, no? Alam naman natin, marami po mga ganyang klaseng kapansanan. Alam din natin na may mga kilala po kayo. So might as well ay bigyan nyo po sila ng heads up na dito sa impormasyong pangkalusugan ay ito po yung tinatalakay po namin para po sa inyo. Alright? So that we can be a blessing to them. Alright? So again, Walang magtanong kasi magbibigay sana ako ng... Ayaw nga yan na. Naghihintay Wala si namang Melody. wala namang nagtanong. Wala naglilista nga si Ma'am Melody Bigyan nyo Yun. nga. Yan, Sige nga, madaling tanong. Yan, magaling tanong, Doc Eugene, bago tayo Tanong magtapos. ka nga, madaling magtanong. Oo. Ano yung limang ano? Ay, lima, ang dami. 5. Ang dami nung 5. Yeah, sige, habang magbigay kayo ng something that can cause flaring up. yon, oo. Kahit isa lang. Kahit isa lang, Paunahan na, sige. Tatlo yun tatlo yung inano natin na yun So, isa lang mga kapatid. And you have a 100 pesos of load. Yun. bilis na. Tatlo po yun. Kahit pa hindi ko nabanggit, basta. Yun, pwede. Alright, sige po, habang naghihintay po tayo ng sagot, hayaan ko muna makabati si Doc Eugene and also si Ma'am Julie Castro. Sige po, Doc Eugene. Muli po ay maraming salamat po sa privilege and opportunity at sana nga po ay nakatulong po kami kahit Amen. konti lang po. See you again next Thursday. Meron ba tayo? Di ba bakasyon yun? Di ba bakasyon din? Di ba bakasyon din ang titignan IT? natin. Nasaan ba tayo nun? Ay, nagbibilang ng boto.
Hindi, ano yun? Kakatapos ng Women's for Christ. Ay, oo. Oo. Katatapos lang ng Women's for Christ. yun. Meron yan. Yeah. See you all on Thursday. Hindi, Wednesday. Wednesday. I know. Wednesday for Women's for Christ. So, Alright. Women's Conference. So, pala. Kasi mahirap yung women's Women's Conference po sa November 1. Kita-kita po tayo dyan. Kita-kita po pala kayo dyan. Oo, kita-kita po tayo dito. May Alright. free lunch daw po. Kaya, punta po tayong lahat. Yun. Alright, Ma'am Julie. Oo nga, dati bawal ang lalaki. Bawal tayo sa mga men's. O, tayo naman. Sila naman ang magluluto para sa atin. Dapat Kasi tayo nagluluto o nag-prepare, Ma'am Melody. Ano, yung sagot mo, Ma'am Melody, wala pa. Meron na siyang sagot. Ayan. Anong sagot niya? Immune system. Yun. Tapos meron pa nga dito sumagot si Ma'am Rochebet Conte. Air pollutants. Sinundan pa ni Ma'am Belia Quiñones. Low immune system. Parang mas okay yung ano no. Low immune. Hindi ko na alam. So, at may mga sumagot din dito. Si Ma'am Jovelyn Nunez Gonzaga, das might. Yan. Sagot pa ulit. Immune system, genes, and environment. Ang tanong ko kasi, ano nag-flare up eh. So, ang sagot, ano yung una? Immune system, ma'am. Mali. Ikaw talaga, mali. Ano yung pangalawa? air pollutants. Air pollutants. Ayun, pwede. Nako, ayun na sinasabi ko sa iyo, Doc, Hindi ka nakikinig. Ano ba naman yan, Mama Melody di ka Alarma nakikinig. Hindi eh. na naman nagsulat. Oo Hindi na eh. naman nagsulat. Ayan na eh. Oo. Ayan. Nanalo si Ma'am Rochebet. Yan, Ma'am Rochebet. Pollutants. Sumagot pa rin naman siya, ma'am, ng immune system, genes at environment. Hindi yun. Hindi yun. Di pa rin. Wala na talaga. Sige, bibigyan ko na nga. Sige. So, Yeah! ang nanalo, si Ma'am Melody at saka si Ma'am Rochebet. Yan. Sige. Hindi talaga. Ma'am Rochebet, Ma'am Melody, nanalo kayo ng 100 pesos of load. Ma'am Julie. Maraming salamat po at magkita-kita na lang po tayo bukas. Yun, maraming salamat po muli at kita-kita tayo bukas with Ma'am Ces Ramos, ang ating nutritionist dietitian. Alright? At mamaya, i-air na po in the Baptist Lunch today is Doctrine. Doctrine, yan. Doctrine po kasi last time, nakasama po nila sila Sir Tony, sila Ma'am Rona, at sila yung mga team prep dyan sa ating every Thursday episode, which is Pang Young People. So ngayon naman, doctrines po ang ating pag-uusapan, kaya mas maganda makatune in po kayo dyan. Kaya, huwag po kayong alis dyan, susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.